Kaibigan, ikaw ba'y naniniwala na si Jesucristo ay isang tao lamang? Kung ganon, pakinggan mo ang bidyong ito at basahin mo ang bawat verses na aking mababanggit dito. Sa John chapter 10 verse 30, sinabi ni Jesus na ako at ang aking Ama ay isa. Hindi nangangahulugan na siya ang Ama at siya ay isang persona lamang. Hindi ibig sabihin na sa physical, ang Diyos, Ama at si Jesus ay iisa lamang. Ang kahulugan sa sinasabi ni Jesus na ako at ang aking Ama ay isa, ay meron silang magkaparihong anyo. Philippians chapter 2 verse 6. Pakinggan ninyo ang sabi sa verse na ito. Na siya na may anyong Diyos ay hindi inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin, mga kaibigan, sa sinabi ni Jesus sa John chapter 10 verse 30 na ako at ang aking Ama ay isa. Sapagkat si Jesus at ang Diyos Ama ay mayroong parihong anyo. At si Jesus ay kapantay ng Diyos. At ang sabi sa verse 11, at upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. At sa Hebreo chapter 1 verse 6, at muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng anghel ng Diyos. Mga kaibigan, kung si Jesus ay tao lamang, bakit aatasan ng Diyos ang lahat ng mga anghel na sambahin si Jesus? Kung si Jesus ay tao lamang. Di ba ang sabi ng Diyos, walang ibang sasambahin kundi ang natatanging Diyos? Kung si Jesus ay tao lamang, bakit aatasan ng Diyos ang lahat ng mga anghel na sumamba kay Jesus? At sa verse 8, ang sinasabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Ang Diyos mismo ay tinawag si Jesus na Diyos. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman, at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. At sa verse 10, ang sabi ng Diyos, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay, nilagay mo ang kinasasaligan ng lupa, at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. Muli ay tinawag ng Diyos si Jesus na Panginoon. Kung si Jesus ay hindi kapantay ng Diyos, kung si Jesus at ang Diyos ay hindi pareho ng anyo, gaya ng nabanggit sa Philippians chapter 2 verse 6 na si Jesus ay may anyong Diyos at kapantay ng Diyos. Kung si Jesus ay hindi Diyos, bakit naman tatawagin siya ng mismong Diyos na Panginoon at saka Diyos? At sa 1 John chapter 5 verse 20 naman, ang sabi ay, ating nalalaman na naparito ang anak ng Diyos, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay
na walang hanggan. Mga kaibigan, lahat ng verses na aking nabanggit ay pawang naghahayag na, na si Jesus ay isang tunay na Diyos, kapantay ng Diyos Ama. Mayroong nagsabi sa akin na bibigyan niya ako ng 100,000 o 200,000 pesos kung ako'y makapagbibigay ng isang verse sa kanya na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. At dito sa Hebrew chapter 1 verse 8, ang Diyos mismo ang tumawag kay Jesus na O Diyos. O Diyos, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman. At sa verse 10 ng Hebrew chapter 1, muli ay tinawag ng Diyos si Jesus na Panginoon. Hindi lamang si Jesus ang nagsabi, kundi ang mismong Diyos Ama. Paano naging tao si Jesus? Kung siya ay naroon na sa kaharian ng Diyos kahit noong mga panahon na ang Diyos ay wala pang nilikhang kahit anong bagay. Wala pang karagatan, wala pang lupa, wala pang kabundukan, wala pang mga ilog. Ni anumang bagay ang Diyos ay wala pang nilikha. Ngunit si Jesus ay kasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Proverbs chapter 8 verse 22 hanggang verse 30. Ang sabi ni Jesus, medyo mahaba-haba ito, pero maiksi lang ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin sa mga verses na ito, wala pang nilikha na anumang bagay ang Diyos, si Jesus ay naroon na. At sa Colossians chapter 1 verse 17 ay ganun din ang sinasabi. Siya ay nauna sa lahat ng bagay at ang lahat ng bagay ay nangabubuhay sa pamamagitan niya. At sa John chapter 1 verse 2 naman, ang sabi, ganun din ang sinasabi. Sa simula pa lamang si Jesus ay naroon na kasama ng Diyos. At sa John chapter 8 verse 58, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, bago ipinanganak si Abraham, ako'y naroon na. Mga kaibigan, kung titingnan natin ang Biblia mula kay Abraham hanggang sa pagsilang ni Maria ng batang lalaki na si Jesus, ay nasa mahigit 40 o 40 generations ang lumipas mula sa panahon ni Abraham hanggang sa dumating si Jesus. So napakatagal na panahon mula sa panahon ni Abraham bago nung panahon na si Jesus ay isinilang ni Maria. Pero bakit sinabi ni Jesus na bago ipinanganak si Abraham, siya ay naroon na? Kasi nga mga kaibigan, ang sabi ng Proverbs chapter 8 verse 20 to 23, 30 at John chapter 1 verse 2 at Colossians chapter 1 verse 17, ang lahat si Jesus ay naroon na bago ang anumang bagay. Bakit ang ibang mga ngaral ay sinasabing si Jesus ay tao lamang? Dahil si Jesus sa pamamagitan ni Maria ay ipinadala ng Diyos dito sa lupa mula sa kalagitan na nasa laman o na may katawang tao katulad sa atin. Sa kagustuhan ng Diyos na maipadala dito sa lupa ang ating tagapagligtas dahil sa ating mga kasalanan. Ang pagiging tao ni Jesus ay paraan lamang ng Diyos para nga maipadala dito sa lupa ang ating tagapagligtas. Dahil ayaw ng Diyos na sino man sa atin ay mapupunta sa dagat-dagatang apoy.
At sa pamagitan ng ating mga sarili ay wala tayong pag-asa na para takasan ang dagat-dagatang apoy. Kaya mismo ang kanyang bugtong na anak ang siyang pinadala niya sa pamagitan ng babaeng si Maria. Ngunit bago nagdalang tao si Maria sa kanyang pinasapupunan, sa pamamagitan ng propeta ay sinabi ng Diyos na narito ang isang dalaga siya ay magdadalang tao at manganak ng batang lalaki ng pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Matthew chapter 1 verse 23 at Isaiah chapter 7 verse 14. Hindi plano ni Maria at sa kanyang asawang si Joseph na sa pagkakataon na yon si Maria ay magdadalang tao sapagkat hindi pa sila nagsasama. Tangi ang Diyos ang may plano sa lahat. Tulad ng pagiging tao ni Hesukristo ay paraan lamang ng Diyos. Kung babasahin natin ulit ang Philippians chapter 2 verse 6 hanggang 7 ay maliwanag na sinasabi doon na si Jesus ay may anyong Diyos, kapantay ng Diyos, at sa verse 7 ay hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin. Kaya mga kaibigan, kung patungkol sa tunay na anyo ni Jesus ang gusto nating malaman, dapat ay hindi lang tayo nakapokus doon sa mga verses noong siya'y ipinanganak ni Maria at siya'y naging tao katulad sa atin. Dapat titingnan din natin yung mga verses kung ano yung sinasabi patungkol kay Jesus bago siya dumating dito sa sanglibutan. Mayroon bang tao na nasa kaharianan ng Diyos kahit noong mga panahon na ang Diyos ay wala pang nilikha kahit anong bagay? Gaya ng nabanggit ng John chapter 1 verse 2, Colossians chapter 1 verse 17, at Proverbs chapter 8 verse 22 hanggang 30. Sa Proverbs chapter 8 verse 22 hanggang 30 ay si Jesus mismo ang nagsabi na siya ay naroon na sa kaharian ng Diyos bago ang lahat ng bagay. Sa ating palagay ba si Jesus ay sinungaling para sabihin niya na siya ay naroon na sa kaharian ng Diyos bago ang lahat ng bagay? Hindi ako maniniwala, mga kaibigan, na si Jesus ay magsisinungaling, magsasalita ng walang katotohanan. Ngunit ang ibang mangangaral ay pilit na sinasabi na si Jesus ay tao lamang. Kaya nakakalungkot, mga kaibigan, dahil napakaraming tao ang napapaniwala sa mga ganong uri ng katuruan na si Jesus ay hindi Diyos at isang tunay na tao lamang katulad natin. Sapagkat nasusulat sa Biblia ng sino mang hindi sumasampalataya kay Jesus ay hinatulan na at hindi makita ng buhay na walang hanggan, kundi sumasa kanya ang puot ng Diyos. Si Jesus na tunay na Diyos ay ipinadala ng Diyos dito sa sanglibutan
upang tayo'y tubusin. Ang sabi ng John chapter 14 verse 6, si Jesus mismo ang nagsabi na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang makakaparoon sa kanyang Ama kung hindi sa pamamagitan niya. At sa Acts chapter 4 verse 12, ang sinasabi ay, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang pangalan ang ibinigay sa tao na sukat ikaligtas. Yan nga nakakalungkot, mga kaibigan. Ang purpose ng Diyos kung bakit si Jesus na tunay na Diyos na mayroon kaparehong anyo sa Kanya ay Kanyang ipinadala para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang sinasabi ng ibang mga ngaral, ang kaligtasan ay makamit ninuman sa pamamagitan ng pag-anib ng kanilang relihiyon. Kung susuriin natin sa Biblia, hindi po talaga totoo ang ganong uri ng katuruan na tayo ay magkamit ng kaligtasan sa simpleng pag-anib lamang ng kanilang relihiyon. Dahil nung si Jesus ay narito, hindi relihiyon ang isinisigaw ng Jesus upang tayo magkamit ng kaligtasan. May kaibigan, nawa ay maging malinaw sa inyo sa pamamagitan ng bidyong ito na ang tunay na anyo ni Jesus ay hindi tao, kundi siya ay tunay na Diyos. God bless everyone.